So ang gusto mo rito, makuha ng ATM mo. Opo, yun lang po talaga kasi pasukan na nga po. Wala pang mga gamit nga po yung anak ko. Sige. Yes. Pwede punta na lang po si Ma'am Rita Duero para po maipaliwanag po at maibigay po yung document na pinirmahan niya. Hindi, well, attorney, ang matigas pa rin yung sinasabing agent na may pinarmahan daw na dokumento kaya sinanla yung tinanggap niya. Ano bang ibig sabihin? May exam sila sa batas dito? Hindi po eh. Kahit na anong sasabihin mo, pag hinarap sa hukuman yan, hindi obra yan dahil bawal yan. Kung nakakausap sa'yo, isauli mo kung ayaw mo ng kaso. Isauli mo dahil pumasok na si Ben Tulfo, papaliwanag ko sa'yo para may mga batas tayo rin. At para nang sa ganun, pag sinampahan ka ng kaso, ang una sa lahat ay SSS ang magsasampa ng kaso. Gobyerno magsasampa ng kaso, bawal yung ginagawa mo. Ako nga pala si Rita P. Duero, nagsangla ng ATM dahil sa dahilan ng emergency po yun. Lumapit po ako dito sa hashtag ipabitag mo kay Sir Bentol po para po matulungan ako na makuha ko pa yung aking ATM na nakasangla po sa lending sa Golden Legacy po. At dahil pasukan na po, kailangan po talaga namin ng mag-ina ng anak ko sa kanyang pag-aaral. At tapos naman po kung tutusin nung June pa po, last month, paid na po ako doon sa mga nautang ko. Kaya ngayon, nandito na po ako dahil hindi ko na kaya ang gastusin. Pasukan na naman. Kaya po, yun po inaasahan ko kay Sir Bentol po, matulungan niya po ako dito sa Bitag na makuha ko na po yung aking ATM. Salamat po. Saan lang ATM, bawal. Take care of this. Alright? Take the ATM nang galing sa SSS, kumaga, okay? Retrieve the ATM, tell the financing kung sino naman yan. Return the ATM because that's, that's not. Bawal yan. Okay, hindi mo ba makuha yung ATM kahit bayad ka na? May utang pa rin daw po ako eh. Sabi nila next year Meron pa ba kayong daw. kasunduan? Nung una po, meron pong contract na 18 months lang po. 18 months? O ngayon? Sa halagang 33,000. Okay. Tapos, kasi dapat 50 talaga utangin ko kasi para hindi naman kapos yung inutang ko para yung pangailangan namin mag-ina. December 6, 2022, sinala ni Rita ang ATM ng kanyang asawa sa Golden Legacy Financing Corporation sa halagang 33,000 pesos. Sa loob ng 18 months, ay ibabawas ng lending company ang 2,900 pesos na monthly due sa ATM ng kanyang mister. Na June 6, 2024, natapos na bayaran ni Rita ang kanyang utang, subalit ayaw pa rin daw i-release ng lending company ang ATM card ng asawa ni Rita. Sa loob ng lending company, may 7,000 pa rin daw kasing utang si Rita. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Public Advisory sa mga sanla ATM advises automated teller machine ATM holders to refrain from participating Sanla ATM scheme which require them to use their ATM cards and personal identification or PIN as collateral for loans. The scheme may lead to financial troubles for a cardholder as it may be difficult for them to monitor withdrawal made by people to whom the ATM card and PIN were given. Creditors may also withdraw amount higher than the cardholder debt. Kasi sa akin, bawal talaga yung pagsasanla ng ATM, lalo na pag ang ATM mo na yan, tapos ka na, pero parang pinapatong, parang perpetual debt na, parang gustong malubog ka pa sa utang eh. So ang gusto mo rito, makuha ng ATM mo. Opo, yun lang po talaga kasi pasukan na nga po. Wala pang mga gamit nga po yung anak ko Sige. eh. Yung bang ATM mo na yan ay galing sa pension ng mister mo? Or, Opo, kasi patay na po yung asawa ko. Okay. Magkano yung nakukuha mo sa pension na yan? 2,900 po, sir. Magkano 2,900? Kano utang mo sa kanila? Bali 40 nga po. 40, pero monthly, magkano binabawas? 2,009? Opo. Wala kang matatanggap. Wala nga po akong matatanggap. Meron po silang sinabi sa akin na pagdating ng 5 months, may makukuha akong sukli na 500, tapos pumunta naman ako doon sa RCBC, wala naman po. Okay, so ang gusto mong sabihin dito, tapos ka na. Tapos na po talaga ako, sir. Paano yung 7,000 na inutang mo? Hindi po, sabi ni Ma'am Charo, pasok daw yung sa 18 months kasi nga sabi nila hanggang 33 lang daw sila magpautang. Ang gusto lang maintindihan kasi pag utang-utang pinag-uusapan, di maganda eh. Opo, kaya ayaw ko na nga mangutang. Kaya ako nandito kasi unang-una, hindi talaga po pwedeng yung pagsasala ng ATM. Ano? Kung yan ay merong iba kasi, alam niyo mga boss, kung nagsasala man ng isang individual ng kanyang ATM, kasi nauuna, nakakautang ka, advance na. Parang yung na-advance mo yung 33,000. Opo. Yun po Tapos, sa loob ng 18 months, ibabalik sa'yo. Opo. Kaya lang nangutang ka ulit ng 7,000. Opo. Ang gusto kong maintindihan, tapos ka na magbayad ng utang mo, obligasyon mo,
Doon sa unang hiniram mo, magkano? 33 po. 33. Sa loob ng 18 months. 18 months po. 2,900 pesos ang binabawas. Kasi kung 33 times 2,900, magkano yung lahat yun? 2,900 times, 18 months, magkano? 52,200. Minangutang ka ng 40,000 kasama 7, 52,000. Meron pa silang 12,200. Ang gusto mo sabihin, hindi pa binibigay sa yung ATM? Hindi pa po. Ayaw? Ayaw po nila. Meron ba kayong kasunduan, kasulatan? Wala po silang binagbigay lang po sila ng Basta't nang nangutang ka, sinorender mong ATM mo. Opo. Kasi bawal po talaga, misis yun, lalong-lalo kung sa SSS eh. Gipit lang Although po talaga. dinidiscourage ng central bank. Ngayon, sa parting to, dito ko lang gusto maintindihan mo. Kaya ang nandito ka sa amin, nagsusumbong ka dahil gusto mo nang kunin dahil Opo. bayad ka na. Opo. Ayaw pang ibigay yung ATM mo. Ayaw po. Next year pa daw. Yung maganda siguro, pakinggan natin. Attorney Batas Mauricio. Kasi po, may batas Ginoong Bentulfo. Republic Act 11449. At ito po ay naipasa 2018 pa. Mas latest po siya kaysa doon sa Central Bank Advisory po. At ayon po dito, binabago po nito ilang provision na tinatawag nating Access Device Law. Kung Republic Act 8484 na ang principal na may akda ay isang Franklin Makatunaw de Rolon noong mga unang panahon. Ayon po sa bagong batas, itong 2018 lang, Ginoong Bentulfo, bawal gumagamit ng ATM card. Kaya may pahintulot yung may-ari ng ATM card. Nakalagay po sa batas yan, Section 9 ng bagong batas ngayon, Republic Act 1998, 8484, Access Devices Regulation Act of 1998. So bawal po eh. At medyo malaki problema nito pong nagpautang at ang kinuha ay yan pong ATM card. Nito pong panauhin ng ipabitag mo. So, Republic Act 11449, ito yung 2018, attorney, sinasabi nyo na very specific, bawal magsanla. Bawal po, ang pagkakasabi po, hindi naman po bawal magsanla, kundi bawal gumamit ng ATM ng may ATM kung may pahintulot. Ginoong Bentulfo. Kahit may pahintulot. Yes, sir. Kahit may pahintulot. Section 9, RA 8484, as amended by RA 11449. Yung po masakit niya, Ginoong Bentulfo. In short, illegal po itong ginawa ng Golden Legacy Financing Corporation na alam ko ipinagbabawal to na may pahintulot kaya wala, dinidiscourage na nila. Pero yung iba, nakikipag-ugnayan sa pangangailangan. So, di sa parting to, ayaw pa rin ibigay, bayad na siya. So, anong magagawa? Palimbawa, dito sa parting to, pwede bang patigilin na lang yung ATM or pwedeng sabihin, bawiin na? Kasi parang tama yung Bangko Sentral, kapag tapos ka na, may karapatan silang kunin yung pera mo kasi sinorender mo na eh. Parang lumagpas na tong si Rita, na lumagpas na siya sa kanyang kabayad na siya ng 52,700 base doon sa kanyang nautang, lahat-lahat na 40 plus lang, almost 12,000. Ayaw pa rin ibigay kasi may panibagong charges na naman daw na may utang daw na ito ngayong walang kasulatan. Parang surrender lang. Tama? Walang kayong kasulatan? Mag-surrender lang po talaga. Kasi kung may kasulatan yan, bawal yan. Dito sa parting to, parang voluntary mo, sinurrender mo, hindi naman nalalaman ngayon ng SSS na yung ATM card mo nasa pangangalaga nila. Kasi ikaw naman, nautang mo na in advance. Ito yung parte na kung minsan may participation yung both the respondent and the complainant. Ano sa palagay niyo, attorney, dito sa parte? Ano bang ma-advise mo? Ang ma-advise po natin, magkaroon na po ng formal na sulat doon po sa nagpautang at ang kinuhang paniguro sa pautang ay yung pagsasanla ng ATM. Sabihan na po sila na kayo po ay lumalabag na sa batas at may mga parusang pakakabilanggo na binabanggit po ang Republic Act 11449. At napakabibigat po ay pagkakakulong po ito ng hindi bababa ng 12 taon sa ganitong klase ng mga sitwasyon, Ginoong Bentulfo. So, kung alam nila kung ano mabuti sa kanila, alam nila na kung makaiwas sila dito po sa posibilidad ng pag-uusig ng batas, batay sa Access Devices Law na umiral sa Pilipinas, ibalik na nila yan at pagkatapos humanap ng ibang paraan para masingil yung sinasabing kulang pa, Ginoong Bentulfo. Well, linawin natin, attorney, ang masasampa ng kaso rito ay yung may pangangalaga, yung sa pangangalaga ng hindi sa kanya kasi access device, pinagbabawal yan. Yun ang sinasabi niyo rito, attorney. Tama po yun at dalawang batas nga po yung binabanggit natin. Republic Act 8484, yan po yung Access Devices Regulation Act of 1998 at saka po yung Republic Act 11449. Nakita ko, attorney. Sandali lang, attorney. No? Sa linyang telepono si Maria Charge Ferrer. Magandang umaga, Maria Ferrer. Ma'am.
Yes, sir. Good morning po. Ma'am, nasa inyo raw pangangalaga ninyo yung ATM ni Rita Fedojero. Is that right? Yes, sir. Tama po. Para wag na tayong humaba, ma'am. Alam niyo ba, ma'am, may Republic Act tayo 11449 tsaka Republic Act 8484 na ipinagbabawal po yung pagtanggap ng pagsanla ng mga sinasabing ATM. May batas po tayo riyan. Pension loan, sir. Ano po, Golden Legacy. Lahat naman po ng financing, sir. Nagpapaloan po kami ng mga pensioners. Si ma'am po Alright, ay sige ma'am. It's okay, ma'am. It's okay. Mas maganda siguro, Attorney Batas Mauricio, paliwanag mo yung batas at ako'y mas maganda. Kayo na mismo magsasabi rito kasi daw ginagawa raw ng lahat ng mga financing company. What do you say, Attorney? Hindi po ko ginagawa na ng lahat ng financing company legal na. May pagbabawal po, madam, dito po sa mga batas na binabanggit namin ni Ginoong Ben Tulfo. Siguro po makakabuti, basahin niyo po muna, lalong-lalo na dito sa ganitong sitwasyong nagre-reklamo na po yung nagsanla ng ATM na nakabayad na siya. Kolekta pa rin ng kolekta yung nagpautang. So basahin nyo na lang po muna. Ang binabanggit po dito, may pahintulot o wala yung pong ATM card holder. Ibig sabihin, isinanlaman niya, ibinigay man niya, kusang loob, voluntaryo. Ano man po yung naging dahilan, bakit niya ibinigay sa isang lending company o loan company? Bawal po yan Madam Officer. Okay. Bawal po yan sa ilalim ng batas at may parusang pagkakabilanggo. Okay, ma'am, narinig niyo, bawal daw may parusa ng pagkabilanggo ng ilang taon, Attorney? Hindi po bababa ng 12 taon at bagamat hindi naman aakyat ng... Hello, sir. Yes. Hello, sir. Yes. Sir. Pwede punta na lang po si Ma'am Rita Dojero para po maipaliwanag po at maibigay po yung document na pinirma niya po Hindi, sa atin. well, Attorney, ang matigas pa rin yung sinasabing agent na may pinarmahan daw na dokumento kaya sinanla yung tinanggap niya. Ano bang ibig sabihin? May exam sila sa batas dito? Kahit na may Republic Act? Hindi po. Okay. Dito, with or without authority. Attorney, ito kahit na anong sasabihin mo, kahit pag hinarap sa hukuman yan, hindi ubra yan dahil bawal yan Just to let you know na bawal. Ang batas ay batas. Ano? Nagmura pa ata ito Hindi po. Nasa ere tayo huwag ka mag-PPI. Sige, ganito na lang Maria, ako nakakausap sa iyo, kulang na tayo sa oras, isauli mo kung ayaw mo ng kaso. Isauli mo dahil pumasok na si Ben Tulfo, papaliwanag ko sa iyo para may mga batas tayo rin, at para nang sa ganun, pag sinampahan ka ng kaso, ang una sa lahat ay SSS ang magsasampa ng kaso sa SSS to, di ba? Gobyerno magsasampa ng kaso, bawal yung ginagawa mo. Po, punta na lang po siya sa company. Ayusin mo na lang to, gumawa ka ng kaparaanan na makasingil. Pero wag mong papakialaman yung ATM, bawal yan, okay? Punta na lang po siya sa office namin, sir, para po maipaliwanag sa kanya. Hindi. Punta siya sa office nyo, isauli mo yung card, tsaka ipaliwanag mo. O di hanapin mo kung kanino, kasi maiipit ka. Okay? Maraming salamat. Okay, sige. Attorney, maraming salamat, Attorney. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Ben Tulfo. Ganito ang gagawin natin. Tutulungan ka na namin. Sinabihan na namin dito to. Matigas pa rin ang ulo. Palalambutin na yan. May pressure cooker ako dyan. Higit sa sumbungan, imbestigahan. Binibigyan po namin ng aksyon, solusyon. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak, bitag. Ilalaban ka, di ka iiwan. Ako po si Ben Tulfo, mas kilala sa pangalan Bitag, si Ben Tulfo. At ito naman po ang inyong pinanunood, #ipabitag mo. Magandang hapon po sa lahat at lalo na kay Sir Ben Tulfo ng #ipabitag mo at natulungan po ang aking problema tungkol po sa aking ATM. Binigyan naman po nila ako ng laptop bigay ng Golden Legacy. Kaya thank you kay Sir Ben Tulfo. Ayan po yung laptop na binigay. Salamat po sa bitag.